Magandang hapon, mga kadis. Nagulat kayo, no? Okay. Ako ang substitute ni na Tutor Sheila at Tutor Melchor. Ako, si Tutor Eric, na bumabati sa inyo, mga kadis, ng magandang hapon sa mga giliw na senior high school learners at sa lahat ng service-minded DepEd family. Welcome back sa Discipline and Ideas in Social Sciences Itulay episode. Okay? So, ang topic natin ngayong week na ito ay the practical use of social sciences in addressing social issues. Okay? Narito ang inyong module, no? I-ready nyo na, no? So, okay. So, magandang hapon sa City of Bogon, no? Okay, magandang hapon uli, no? Okay. So, from Understanding Culture, Society, and Politics, ako uli ang kasama ninyo, no? Magandang hapon muli sa City of Bogo, no? Okay, City of Bogo Science and Arts Academy. Okay, let's have a pretest. Okay. Carefully read the following items. Read the letter, write the letter T if the statement is correct, and F if it is not. Manufacturing and industrialization are considered secondary sector to the national development. Okay, so is it true or false? Ang tamang sagot ay letter T as in true. DepEd's core values are makadiyos, makabansa, makatao, and makakalikasan. Huwag kakalimutan ng number. Yan. May mga present sa this na absent sa UCSP. Joke. Okay, it's letter T. Number 3. Familism is weakly ingrained in Filipino minds and hearts. With the use of the word weakly, that makes the statement as false. Hiya, politeness, shame, and pakikisama are both Filipino norms which are considered ills in our society. Pakikisama? Yan. True. According to Hokano, to disregard our indigenous ideas and highlight the superiorities of Western models is a step to rectify ills of our society. So, from very, I think, madali natin siyang magets, no? It's false, no? Target natin ngayong episode na ito na matukoy kung paano sinusolusyonan ng mga agham panlipunan or social science ang mga suliraning panlipunan. Okay. Sige nga, type nyo nga sa ating comment box yung mga mainit na social issue sa kasalukuyang panahon natin. I-type ninyo. Okay, kasi yun ang ating topic, no? Paano magagamit ang social science para solusyonan ang mga social concerns. Okay, so abangan ko lang yan, no? Okay, the role of social sciences in addressing social issues, no? Okay. Sagot ni Kent Drugs. Yan. Sige, keep politics, no? Dahil napapanood ng ating election campaign. Social inequalities, no? Oops. Kanina parang diniscuss natin to, no? The existence of unequal opportunities and rewards for different social positions within a society. Okay. Social inequality is one of the issues that will be discussed in this lesson, alongside with social issues such as gender inequality, racism, terrorism, and the COVID-19 pandemic. So parang so transition lang ng ating topic kanina, no? Gaynan ka relevant ang bawat
ang bawat social science subject ninyo sa senior high school, no? Okay. Gender inequality. Okay? Sabi natin kanina sa katatapos na Understanding Culture, Society and Politics na um, meron ng meron naka-built-in na structural bias against women. Yun ang malungkot na katotohanan. Okay? Pero hina-highlight din naman sa ating Constitution, Article 2, Section 14, na kinikilala ng Estado ang papel ng kababaihan sa nation building. Okay? So napakalaki ng papel ng kababaihan. Let us differentiate sex and gender. Sex is the biological basis of being male or female, while gender is the socio-cultural basis of being male or female. Sex is the physical, while the gender is the assignment, the role assignment given by the society. Yan. Okay. Gender inequality. Magbigay tayo ng halimbawa. Getting pregnant is a sex role that only women can perform. Okay. But child rearing is a gender role that can be performed by women as well as men. Okay? So, opo, hindi po mabubuntis ang mga kalalakihan. Pero, kung may kapasidad na mag-alaga, na mag-aruga ang isang ina, ay kaya ding pantayan niya ng isang lalaki, no? Okay. So kanina, yan yung mga binabanggit natin kanina, no? Yung mga gender stereotypes, no? Okay. Na ang lalaki ay hindi dapat gumagawa ng mga gawaing bahay, hindi dapat tumutulong. So moderno na yung panahon natin. So dapat na nating basagin yung mga maling paniniwala na yan. Sige nga, yung plastic cuties, no, pagpatuloy natin yung maganda nating talakayan kanina. Magbigay pa kayo ng ilang halimbawa na ng gender bias or gender stereotypes, no, na dapat nang mabasag sa panahon natin. Okay? Na ang lalaki ay hindi dapat gumagawa ng mga gawaing bahay. Hindi po tama yun, no? Okay? Sige nga, yung plastic cuties. Saludo tayo sa mga kalalakihang nagsasampay, namamalengke, nagluluto, nag-aalaga ng kanilang mga anak, no? Yan. Okay. Sa ating mga cuties, no? Comment nyo lang, no? I-continue natin yung mainit nating discussion. Approaches in social science to be used in the issue of gender equality. Okay. In the Philippines, the traditional culture dictates that among poor families, if the parents are unable to send all their children, okay, so simplify natin. Nakagawian sa ating traditional setup sa mga Filipino families na sakaling kung merong isang miyembro na magiging sacrificial lamb dahil sa limited na capacity ng mga pag-aral, minsan ang pinipili ay yung babae maging sacrificial lamb. Okay? Pero alam naman natin that is not lalo niya lamang pinalalaki yung agwat ng male and female, the gender gap, no? Okay. Sige nga, type nyo lang ang inyong naiisip na halimbawa, no? Liberal feminism. Liberal feminism operates on the idea that women are rational too. Hence, women should be equal. Okay? Palibhasa, yung patriarchy, malalim yung ugat
sa mga sinaunang panahon kaya kaya yung ideya na ang babae irrational ay ay unti-unti ng binabasag sa panahon natin 'no, okey. 'Di ba nga sabi nila, meron tayong ano 'no, maling, um, salita na babae kasi kaya ang tagal mag-decide 'no, very indecisive. So, ang mga salitang 'yan ay lalong nagpapaluba ng gender gap, okey? So, hinahamon natin ang lahat ng mga natin, ka-discipline, ideas, and social science 'no. Sana kayo ang magsimula 'no, na bumaba yung gap between the men and women, okey? Magandang hapon from Tumaini National High School, 'yan. Oh, huwag kayong ano, huwag kayong mahiyang i-comment ang inyong, um, ang inyong sa palagay ay mga manifestation o ebidensya na na nagkakaroon ng gap between the men and the women. Okay. So, ayon naman sa symbolic interactionism, okay, isa sa mga sociological perspective, 'di ba yung okay, ang kulay na blue ay para sa lalaki, ang kulay na pink ay para sa babae. Okay? So, isa 'yan 'no, na manifestation ng symbolic interactionism. Okay, nakakalungkot dahil sabi natin may mga structural bias at sabi rin ng mga pag-aaral ng labor organization, International Labor Organization, na na hanggang ngayon ay mas malaki ang wage ng lalaki kumpara sa babae given na parehas ang trabaho 'no. Okay. Masuwerte tayo dahil sabi dun kanina mamaya halongkatin natin yung mga batas na yon. Sabi dun sa amendment ng Labor Code, tinatanggal ang lahat ng anyo ng discrimination. Ang dalawang anyo na binanggit natin kanina, yung mas mababang compensation at yung hindi pagpapadala sa training ng mga kababaihan 'no. Nagdi-discriminate sila 'no. Okay. Okay. Itong ating third bullet, may naalala lang ako 'no. Noong Olympics sa Japan, meron dong ano 'no, yung head ng Olympic Committee 'no. Ang sabi niya, yung mga babae ay mabagal mabagal mag-decide, mabagal mabagal sa pagdedesisyon, okey. Nakakalungkot dahil ang mga salitang ito ay nanggagaling sa higher official 'no, okey. Ang kagandahan nag-resign. Nag-resign ang Olympic official na ito dahil nagsalita ang society 'no, na hindi nakakatulong, hindi healthy ang mga ganitong language 'no, okey? Kaya pagdating sa leadership, walang babae, walang lalaki. Pinatunayan 'yan nina Corazon Aquino at ng iba pang women luminaries 'no. Racial discrimination. It is it refers to the actions, behavior, or treatment based on prejudice or hatred against person based on their race, no? Okay. Sa USA, no, isa ito sa mga penomeno na binabantayan ng daigdig, no? Okay, the Black Lives Matter. Okay. Nakakalungkot um, kapag kapag itim kung minsan nagiging automatic suspect samantalang yung mga puti ay hindi tinitreat ng gano'ng hmm, sorry hindi hindi gano'n yung pagtatrato 'no, okey. So marami ng nabuwis na buhay sa USA 'no, na mga itim na nagpapakita ng kawalan ng consideration ng sa hanay ng mga puti 'no, okey. The Black Lives Matter. Approaches in the issue in racial discrimination. Magandang hapon kay Kathleen, kay Angie, kay Libby. Nag-aantay ako sa inyong mga
conflict theory. Sige nga. Okay. Ang ang ano nito, ang nag-advocate nito ay si Karl Marx, no? Para sa kanya, yung resources, nahati ang lipunan sa dalawang grupo. Yung may control ng resources at yung pangalawa, yung nagiging um, yung nagiging empleyado ng mga may-ari ng resources, no? Okay, ang masakit, yung nakikinabang lang daw yung mga may-ari ng resources. Samantalang yung mga nasa labor ay nanatiling naaabuso, na-exploit. Structural functionalism, okay, sinasabi niya rin naman na may benefit ang social stratification. Bakit kaya? Um, sabi ni structural functionalism, um, nakakatulong yung social stratification kasi um, yung talent ng bawat tao ay na-highlight. So, kung yung mga trabaho na nangangailangan ng special training, sila yung na mas mataas na reward. Samantalang yung mga trabaho na kayang-kayang gawin ng karamihan at ng lahat, nakararaming tao, ay mas mababa ang reward. Okay? Yan yung sinasabing benefit ng structural functionalism. So, isang halimbawa diyan, na-imagine niyo na ba kung ang grade ninyo ay pare-parehas, no? Malamang wala nang nag-e-effort. Okay, kaya mabuhay kayong na sumusubaybay sa ating itulay dahil seryoso kayo na makasagot sa inyong module, no? Okay. Isa pang social inequality ay ang pandemic. Sige nga, type nyo sa ating comment box. Ano ang impact ng pandemic para sumidhi ang social inequality? Sabi natin kanina, kung mayroong maapektuhan ng pandemic, yung mga nag-decline ng kanilang income dahil nawalan ng trabaho. Okay? At ang isa pang, ang double black eye doon, na wala na bumaba ang income, kailangan pa rin nilang gumastos. At sa mga na-lockdown, so, na ano sila, no? Na-confine sila sa kanilang area. Kaya yung posibleng trabaho ay hindi nila nagawa, no? So, lalong pinalala ng ng pandemic ang social inequality. Kaya kapit lamang kayo, mga kadis. Okay? Dahil sabi ng episode natin, kayang i-offer ng social science ang solusyon para sa mga social issues na ito. Gender and sexual orientation or gender and gender gap. Sabi natin kanina, no? Isang malungkot na katotohanan, may structural bias against women. Pero nandito ang mga batas para protektahan ang mga kababaihan. Okay? Inamendahan yung labor code, no? Sinasabi nito, okay, sinasabi na bawal ang discrimination laban sa kababaihan. Ano yung dalawang anyo na binigay? Bawal ang mas mababang compensation. Okay? Kung equal ang trabaho, mas mababang compensation, bawal 'yon, sabi ng batas. Pangalawa, um, bawal din na i-deprive sa training, scholarship o anumang pag-aaral ang mga kababaihan. 'Pag na Carta of Women, swerte tayo, proud tayo dahil sa 2021 Gender Gap Index, yung sinusukat yung gap, no, sa dalawang gender na 'to, no. Sa buong Asia Pacific, number 2 tayo, number 17 sa buong daigdig. Correct. It's a proud moment, pero marami pa tayong assignment na dapat gawin. Okay? Pero nasa mabuting direction tayo, no. Okay? Kaya excited ako, no. So dito sa ating mga kadis, okay, I'm very sure, no, na very empowered, ma-empower kayo because of your education. Okay.
Ito yung sinasabi nating statistics 'no, nakakalungkot 'no. Um, Isa sa bawat 4 na kababaihan ay nakakaranas ng pisikal na pang-aabuso, emotional and sexual violence 'no, nakakalungkot. Okey. At nung pandemic, sabi rin ng report, lumala yung statistics, kung saan dumami yung na-report na na pang-aabuso 'no. So imagine niyo yung mga unreported 'no. So yung mga dapat nating matiyaga 'no. So, okey. Magna Carta of Women, 'yan. At sinasabi sa batas 'no, na dapat sa mga sa mga sa mga government agencies ay meron dapat violence against women desk at babae dapat ang tumatao do'n, 'yan. Okey, kanina nabanggit namin sa UCSP yung napakagandang talakayan 'no. Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa kung saan na-portray ang mga kababaihan sa media sa masamang in a bad light? Okey, halimbawa na kung saan, ipinakita ang mga kababaihan sa hindi kaaya-ayang eksena 'no. Sabi ng example namin kanina, um, madalas dine-depict sa media yung babae ay nasa likod ng ng kanyang leading man. So pinapakita doon yung ano 'no, yung pagiging dependent ng babae sa lalaki, which is wrong 'no. Okey. O kayo pa, 'yan, ang galing uli 'no. Continuation ang sagot ni Kent. Mabuhay ka Kent 'no. Okey, lumipat si Sir Eric, correct, lalong lalong na-transfer din ang magandang idea. OFW, women gets abused 'no. 'Yan, okey. Nakakalungkot 'no, nakakalungkot. Nakakalungkot para sa bahagi ng ating mga bagong bayani. Nagsasakripisyo, pero nalalapastangan sila. Okey. Sorry naano ako dun, naalala ko. Okey. At marami pang iba 'no, post-test tayo. O sige nga magbigay pa kayo. Hindi tayo uusad sa next slide natin hangga't hindi kayo nagbibigay ng manifestation na kung saan ang mga babae ay pinakita in a bad light. Uy, ang ganda 'no? Mother hurting by their husbands 'no, yung sinasaktan ng mga yun nagiging ano 'no, sabi nga nila dakilang ano 'no, dakilang tawag dun, yung nagtitimpi despite ng paulit-ulit na pattern ng pang-aabuso 'no, ang tawag dun, yan. Tulungan niyo nga ako, may term dun, 'no, martyr. Okey, martyr niya Vera ang sabi sa colloquial 'no, okey. Pambubugaw 'no, correct 'no, nabubugaw yung mga anak nata-traffic 'no, okey. At kung minsan nakakalungkot sa mga cyber sex din, um, ang bugaw pa yung mismong kadugo 'no, nakakalungkot 'no. Yan, very good Kent 'no, na yung mga babae hindi daw dapat mag-breastfeed sa public 'no. Okey, naalala ko yung example natin kanina sa Understanding Culture, Society and Politics 'no, na nagpe-play tuwing 4:00 hanggang hanggang 4:45 'no. Sabi natin sa understanding kanina, mga ka-understanding, na minsan pinagbibintangan pa yung mga kababaihan 'no, sila pa raw yung salarin. Dahil sa kanilang pananamit, they deserve yung puwedeng mangyari sa kanila na pambibiktima sa kanila. Isang maling paniniwala ng ating society. So, gibain natin yung maling paniniwala. Wala po sa kasuotan ng isang babae na sa maling aksyon po
ng kabilang gender po. Okay? Kasi sabi nga nila 'di ba ini-invite daw ng mga ng kasuotan ng babae, no? It's a wrong mentality po. Sagot naman ni Gian Hilutin. Okay, ang dami ritong binanggit niya na keywords, no, na nakararanas ng social inequality, no? The impact with the marginalized group. Yan. Yan, isa yan sa mga naapektuhan, no? Very good answer. Okay, sagot din ni Naila Sep Garcia. Yun, no? Sex sa mga sex scandals, no? Okay. Macho yung mga lalaki, no? Okay. Samantalang stigma sa mga kababaihan, no? Okay. Tapos isa pang maling mentality, yung double standard ng ating society. That men can cheat while women cannot. Sige nga, iba pang halimbawa. Ay, ganda ng topic natin, no? Okay. Sige nga. Okay. Sa mga very empowered dyan na kababaihan na sumusubaybay sa ating i-type ninyo sa ating chat box. Empowered. I-type ninyo, empowered. At maging dun sa mga kalalakihang handang sumuporta sa cause ng mga kababaihan natin, i-type ninyo ang salitang empowered. Dahil, yan, no? Sagot ni Jefferson. Yan. Yan. Mabuhay si Kent. Okay, handang sumuporta sa mga kababaihan. Okay, laban. Yan, no, nakakatuwa, do. Hangga't merong opposite gender na handang sumuporta sa ating mga kababaihan, nasa mabuting direksyon ang ating gender gap index. Okay? Empowered. Yan, hashtag empowered. Yan. Okay. Mga kadiscipline, empowered. Yan. Sorry na natatangay ako, no? Dahil sa yung structural bias against women, kailangan tayo magsimula mga kayums, no? Mga kayumstastic duties natin, no? Sa mga students natin. Dapat kayo ang maging agent of change. Yan. Hello, Christine. Go, go, go. Okay. Para sa inyong assignment, okay. I-ano nyo lang, no? Gamitin nyo yung hashtag empowered. Tapos i-post nyo sa ating Itulay Facebook page, no? Itong pag-usapan natin, yung gender inequality, no? Write an essay. Maybe 3 to 5 sentences lang. Tapos i-ano nyo ron, no? I-post niyo sa ating Itulay Facebook page, no? Paano natin ma-address ang problem ng gender inequality? Yung kalahati, nasagot na natin. Yung kalahati, you have to do your part. Okay? Maraming salamat sa inyo, no? Sa inyong mga kadis, no? Ako ang inyong tutor Eric. No? Yan. This is the end of our episode. Pero this is the start of our advocacy. Maraming salamat. Yan. Pwede nyo rin akong itag, Tutor Eric, no? Hanapin yan. Hanapin nyo sa understanding kasi related ang topic natin. Okay. Okay. Salamat sa inyo, no? Okay. This is the end of our episode. And this is
the start of our advocacy. Women empowerment. Maraming salamat rin, Ken. Maraming salamat, Rachel.